Sabay-sabay tayo sa munti nating tahanan. Tuklasin ang mga lim. Halina't pag-usapan natin. Bawat kwento may hiwaga. Mag-aral tayo't magbasa. Makinig at magbahagi. Magsaya't ngumiti. Sumayaw, paglaro, kumanta. Matuto tayong sama-sama. Wee! Kaharian, wika! Harian, kaharian, wika! Harian, wika, harian! Oh, nandyan na pala kayo. Iniwan ko muna sina Washi-Washi, Lolo Ompong at Lolo Agong para kumuha ng merienda. Ito, pumitas ako ng mga prutas. Pero bago ko sila balikan, meron akong ipapakita sa inyong mga titik. Alamin natin ang tunog ng mga titik na ito. Ito ang titik J. Ang tunog nito ay J. Tignan yung bibig ko. J. Ginagamit natin ito sa mga salitang jeep at jam. Pero minsan, pinipigkas din natin ito na tignan yung bibig ko ha. Ginagamit naman natin ito sa mga pangalang Jose at Juan. Ito naman ang titik enye. Ang tunog nito ay nye. Tignan yung bibig ko. Nye, nye, nye. Nye, nye, nye. Ginagamit naman natin ito sa salitang Donya at pangalan na Ninya. Ngayon, isulat na natin ang mga titik. Ito ang titik J. Ganito isulat ang malaking J. At ganito naman isulat ang maliit na J. Ito naman ang titik enye. Ganito isulat ang malaking enye. At ganito naman isulat ang maliit na enye. Bumuo naman tayo ng mga salita gamit ang mga titik na ito. Simulan natin sa salitang Japan. Ito ay tiyak na ngalan ng lugar, kaya sinusulat ito sa malaking titik. J, A, P, A, Ulitin natin. J, A, P, A, Japan. Japan! Ngayon, isulat naman natin ito ng kabit-kabit. Subukan naman natin ang pangalang ito.
Jomar. Ito ay tiyak na ngalan ng tao, kaya nagsisimula rito sa malaking titik. O, A, R. Ulitin nga natin. O, A, R. Jomar. Jomar. Ngayon, isulat naman natin ito ng kabit-kabit. Subukan nyo namang basahin ang salitang ito. I, ng, o. Ulitin natin. I, ng, o. Ninyo. Ninyo. Isulat naman natin ito ng kabit-kabit. Mahusay! Subukan niyo namang basahin ang salitang ito ng kayo lang. I, ng, a. Ulitin natin. I, ng, a. Pinya. Pinya. Isulat naman natin ito ng kabit-kabit. Subukan nyo namang basahin at isulat ang mga salitang ito. Sige, babalikan ko na sina Washi-Washi, Lolo Ompong at Lolo Agong. Lolo Agong, nung naging ganap na puno na po kayo at hindi na po kayo lumaki, hindi po ba kayo nainggit sa mga katulad ni Lolo Ompong? Nung una, gusto ko rin maging mataas na puno. Pero may mga pangyayari na naisip kong masaya rin palang maging maliit na puno. Ano pong pangyayari? Gaya nung pagmamaliit sa akin ng mga malalaking puno noon. Pinagtatawanan nila ang pagiging mababa ko. Sabi pa nila, paano ka naging puno? Napakaliit mo naman. Pero minsan may dumaang malakas na bagyo sa wikaharian. Halos 2 araw na walang tigil ang malakas na hangin. Maraming mga puno ang naputol at nabuwan. Kabilang na ang matataas na punong pinagtatawanan ng aking kaliitan. Nang matapos ang bagyo, kabilang ako sa mga nakaligtas sa malalakas na hangin. At yon ay dahil sa mababa at maliit kong pangangatawan. Nako, sana naman hindi na uli bumagyo ng ganun kalakas. Baka ako naman ang mabuwal. Huwag kang mag-alala, Ompong.
Basta't mahigpit ang kapit ng mga ugat mo sa lupa, malalampasan mo ang anumang bagyo. Sana nga, natutuhan ko yan sa iba't ibang bagyo na dumaan dito sa wikaharian. Marami na talaga kayong napagdaan ng pagsubok, Lolo Agong. At lahat po yon nalampasan po ninyo. Kaya nga ako umabot ng ganito katanda. Sana ako rin humaba pa ang buhay. Naku, opo! Para kayo naman po yung susunod na magkukwento sa amin. Sana ay natuto at nasiyahan kayo sa pagsasama natin ngayong araw. Magkita-kita tayo ulit, ha? Paalam!